Super Typhoon Bobby lalo lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility at posible nang pumasok sa ating par sa loob ng 24 oras. Maghanda na sa pagpasok ng ikalawang bagyo ngayong buwan ng Hulyo na tatawaging Super Typhoon Inday. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, isang napakalakas na Super Typhoon Bobby ang patuloy na kumikilos sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko habang unti-unti itong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang ikalawa ay bagamat wala pa itong direktang epekto sa kalupaan ng ating bansa, ngayon ay maaari nitong simulan ng impluwensya ng lagay ng panahon sa mga susunod na araw habang papalapit ito sa ating monitoring area. Nananatiling umiiral ang easterlies na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, habang ang hangin habagat naman ay patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. At pag-usapan natin ang babala ng pag-asa sa posibilidad ng localized thunderstorm ng malaking bahagi ng bansa ngayong hapon hanggang gabi na maaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga kabundukan na patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Mga kababayan, batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa, ang Super Typhoon Bobby ay nasa layong 2,120 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind na 205 km bawat oras at pagbugso na umaabot na sa 250 km bawat oras. Patuloy itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 km bawat oras. Sa kasalukuyan, nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, kaya wala pa rin direktang tropical cyclone warning sa limang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahang papasok ang bagyong Bobby sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng madaling araw, kung saan bibigyan ito ng local name na pangalang Super Typhoon Inday. Mahalaga tandaan na ang opisyal na forecast track sa ngayon ay patungo pa rin sa direksyon ng Taiwan at Eastern China. Kaya hindi inaasahang direktang tatawid sa kalupaan ng ating bansa batay sa kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, patuloy pa rin binabantayan ng mga weather expert ang bawat pagbabago ng lakas, bilis at direksyon ng bagyo dahil posible pa rin magkaroon ng kaunting pagbabago habang ito'y kumikilos sa loob ng karagatan ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, inilabas ang heavy rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ngayong hapon hanggang Huwebes ng hapon sa Sultan Kudarat at sa Sarangani. Ang mga pag-ulang ito ay may kaugnayan sa southwest monsoon o hangin habagat. Mas mataas pa ang maaring dami ng ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar. Dahil dito, posible ang pagbaha ng mga babababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng ulan nitong mga nakaraang araw. Sa ngayon, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa alimang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na ito ay nawala ng panganib. Kapag nabuo ang malakas na thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng biglaang malalakas na pagbuhos ng ulan, pagkidlat at pagkulog, malalakas na bugso ng hangin, flash flood, landslide sa mga bulubunduking lugar. Kaya patuloy bantayan ang mga thunderstorm advisories at heavy rainfall warning mula sa Pag-asa Regional Service Division. Para naman sa ating mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, inasahan ang light to moderate winds habang may alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa Mindanao, magiging katamtaman din ang kondisyon ng dagat na may kaparehong taas ng alon. Sa Northern Luzon, mananatili ring bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon. Bagamat wala pang gale warning, ipinapayo pa rin ang pag-iingat lalo na kapag merong namumong thunderstorm sa karagatan. Mga kababayan, ang easterlies ang pangunahing weather system na nakakapek sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Ito ang nagdadala ng init na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Samantala, ang habagat ay patuloy namang nagpapalakas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Sultan Kudarat at Sarangani. Sa ngayon, wala pang shear line o intertropical convergence zone na may malaking epekto sa ating bansa. Mga kababayan, kung susuriin natin ang kabuuang sitwasyon, bagamat napakalakas ng Super Typhoon Bobby, nananatili pa rin itong malayo sa kalupaan ng ating bansa. Ang pinakamahalagang dapat tandaan natin ngayon sa mga susunod ng 1 hanggang 2 araw ay mismong pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi lamang ang sentro ng bagyo ang dapat obserbahan, kundi maging ang lawak ng sirkulasyon nito. Habang lumalapit ito sa hilangang bahagi ng bansa, maaari nitong palakasin ang southwest monsoon o hangin habagat na siyang posibleng magdala ng mas maraming pag-ulan lalo na sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Pag-asa na magsasabi ng direktang landfall sa
sa ating bansa. Kaya mahalagang iwasan ang mga haka-haka sa mga social media. Mga kababayan, inaasahan natin sa mga susunod na 24 oras, mananatiling mainit at malinsangan sa maraming bahagi ng bansa sa umaga. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, muli na namang posible ang pagbuo ng mga localized thunderstorm na maaaring magdala ng panandaliang malalakas na pag-ulan. Samantala, inaasahan din na tuluyan ng papasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Bobby o Bagyong Inday kung mananatili ang kasalukuyang bilis at direksyon nito. Mahalaga tandaan na ito ay weather outlook lamang batay sa kasalukuyang galaw ng sistema at maaari pa rin itong magbago depende sa mga susunod na opisyal na forecast ng Pag-asa. At para naman sa ating forecast sa buong bansa, sa Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog lalo na sa Cagayan Valley, Aurora at iba pang lugar pagsapit ng hapon. Sa Visayas naman, mainit sa umaga ngunit may posibilidad ng localized thunderstorm sa hapon at gabi. At sa Mindanao, magiging maulap sa ilang bahagi ng may kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa Sultan Kudarat at Sarangani dahil sa pinalakas na habagat. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan na handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagyo at hindi tiyak na lagay ng panahon, naalala nating mahalaga ang paghahanda. Ngunit higit pa rito ang ating tunay na kapanatagan ay nagmumula sa Panginoon. Habang ginagawa natin ang ating bahagi sa pagiging handa at pag-iingat, patuloy din tayong magtiwala sa kanyang paggabay at pag-iingat sa bawat araw. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw. Kung nagustuhan nyo balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Patuloy po kayong mag-ingat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.